Kapag galit siya, hindi dahil ayaw kanya. Kapag umiyak siya, hindi dahil mahina siya. Pero may dahilan kung bakit emosyon ang unang lumalabas at kailangan mo itong malaman. Kapag sinabi mong kahinaan ng babae, ang unang pwedeng isipin ng iba ay panlalait. Pero sa Stoic philosophy, ang pag-alam sa kahinaan ay hindi para imanipula ang tao, kundi para mas maintindihan, respetuhin, at mapanatili ang sariling disiplina. Kaya kung isa kang lalaking gustong maging mas maunawain, mas grounded, at hindi madaling madala sa emosyon ng babae, kailangan mong unawain kung paano gumagana ang puso't isip niya, lalo na sa mga moment na emosyon ang nangingibabaw. Hindi ito sexist. Ito may biological at psychological reality. Bakit? Ang emotional brain ng babae, limbic system, ay mas aktibo kaysa sa lalaki. Mas mataas ang oxytocin na tumutulong sa bonding at emotional memory. Ang resulta, mas mabilis silang mag-react sa emotional triggers. Mas malalim silang mag-recall ng emotional moments. Mas expressive sila sa nararamdaman nila. Kaya kapag galit, lungkot, saya, selos, o saya ang naramdaman nila, mas ramdam nila ito ng buo. Ayon sa mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus, kung may isang bagay na hindi mo kontrolado, dapat mo lang itong obserbahan, hindi labanan. Kapag sumabog ang emosyon ng babae, huwag mong sabayan. Huwag mong i-fix agad. Huwag mong ipilit na intindihin kanya sa init ng sitwasyon. Instead, gawin mong role mo ang pagiging anchor. Habang siya ay alon, ikaw ang bato. Hindi ito pagiging superior. Ito ay stoic response, panatiling kalmado, sa gitna ng bagyo. Mga uri ng emosyonal na reaksyon ng babae at ano ang dapat mong gawin. A. Galit na hindi proportional. May sinabi ka lang, bigla siyang nagtaas ng boses o nanahimik. What to do? Don't argue in the moment. Observe. Sabihin mo, I respect how you feel. Pag ready ka na, andito lang ako. B. Biglang pagluha. Kahit maliit na bagay naiiyak na agad. What to do? Don't say ang babaw mo. Instead, gusto mo bang magsalita o gusto mo lang ng katahimikan ngayon? That shows awareness without trying to dominate her feelings. C. Silent treatment. Di ka kinakausap buong araw. What to do? Huwag kang makulit. Huwag kang defensive. Give space pero magparamdam once to say, I'm here when you're ready. Sa Stoicism, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung laging may sagot, kundi yung marunong maghintay ng tamang timing. Real-life scenario. Paano gamitin ang kalmado sa emosyonal na sandali? Situation. Nagkasama kayo, may nasabi ka lang about sa ex mo, biglang nag-iba mood niya. Typical guy response. Huwag kang OA. Bakit insecure ka? Dati pa yun eh. Stoic response. Pause. Tingnan siya. Sabihin, mukhang hindi naging maganda yung dating ng sinabi ko. Gusto mong pag-usapan? Hindi ka nagpapaalipin sa emosyon niya, pero nirespeto mo ito. At sa maturity mong yan, mas lalaki ka sa paningin niya. Sa Stoicism, ang goal mo ay hindi kontrolin ang babae, kundi ang sarili mo. At kapag nakita niyang kahit gaano siya ka-emotional, hindi mo siya sinusumbatan o sinusukuan, doon siya unti-unting magiging emotionally secure sa'yo. Ang emosyon niya ay parang apoy. Kapag sinabayan mo ng apoy, lalakas. Pero kung tubig ka, natututo siyang mag-relax kasama ka. Maraming lalaki, dahil sa Stoicism, nagiging stone cold. Hindi na nagpapakita ng concern. Nagiging parang bato, walang malasakit. Hindi iyon Stoic. Ang tunay na Stoic ay nakakaramdam, pero hindi napapaikot ng emosyon. Pwede kang maging warm, caring, at supportive, habang kalmado at grounded. Ang emosyon ng babae ay hindi kahinaan para lamangan mo siya. Ito ay na window para mas maintindihan mo siya, at para i-practice mo ang pinakamahalagang Stoic virtue, self-control. Kapag alam mong gusto niyang ma-validate, hawak mo ang utak at damdamin niya. Pero hindi para abusuhin, kundi para maintindihan. Ano ang emotional validation? Emotional validation ay ang pagtanggap, pagkilala, at pagbibigay saysay sa emosyon ng isang tao. Sa kasong ito, babae, nararamdaman mo yan kasi may pinanggagalingan ka. Naiintindihan ko. Ito ang simpleng linya, pero ang epekto. Parang gamot sa sugat na hindi kita. At karamihan sa babae, lalo na yung high emotion at expressive, ay may matinding pangangailangan para dito. Bakit? Kasi sa likod ng pagiging expressive niya, ay takot na ma-invalidate. Bakit ito kahinaan? Kasi kapag ang babae ay hindi na-validate emotionally, mabilis siyang ma-insecure. Mas vulnerable sa lalaking nagbibigay ng atensyon, kahit peke, at minsan, nagpapababa ng standards para lang makaramdam ng koneksyon. Kapag emotionally hungry ang isang babae, mabilis siyang mapasok sa love bombing, false intimacy, at romantic illusions. Isang simpleng, kamusta ka talaga, na may sincerity, ay pwedeng mag-trigger ng deep attraction sa'yo kung ikaw lang ang nakarinig sa likod ng kanyang tahimik na sigaw. Pero dito rin nanggagaling ang maraming heartbreak. Maraming lalaki ang sinasamantala
ang emotional vulnerability ng babae para lang makuha ang gusto at pagkatapos, iiwan. Kaya sa Stoicism, hindi natin ito ginagamit para manipulahin. Ginagamit natin ito para mas maging mapanuri, mas makatotohanan, at mas makatao. Stoic approach sa emotional validation. 1. Observe, don't react. Kapag may drama, huwag kang agad pumasok sa emosyon. Makinig ka. Tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay valid? O dala lang ng emosyon? Minsan ang babae gusto lang mapakinggan. Hindi niya kailangan ng solusyon. Kailangan niya ng presensya mo. 2. Acknowledge her emotions, not necessarily agree. Sabihin mo, gets ko kung bakit ka naiinis. May sense naman yung nararamdaman mo. Hindi mo sinasabing tama siya. Sinasabi mo lang, tao siya na may pinanggagalingan. 3. Don't overvalidate. Kapag sobra ang pagbibigay mo ng validation, parang sinasabi mong, oo, ikaw ang tama palagi. At dito nagsisimula ang imbalance. A stoic man knows how to listen without losing his boundaries. Paano ginagamit ng ibang lalaki ang kahinaan na to? Para sa mga player, emotional validation ang pinakamadaling entry point. Yung tipong lalaki na laging online pag nag-post siya ng sad quote. Yung laging nagre-reply sa IG story niya kahit di naman close. Yung nagbibigay ng comfort sa heartbroken version niya pero may ibang agenda. Sa psychology, ang tawag dito ay emotional fishing. At kapag ikaw ang lalaking stoic, hindi ka makikisawsaw sa drama. Ikaw ang magiging safe space, hindi escape plan. Hindi mo kailangang laging nandyan para ayusin ang emosyon niya. Pero kung alam mong may pinagdadaanan siya, at totoo kang may malasakit, kaya mong makinig ng hindi ka nagiging puppet ng mood niya. Stoicism teaches us to be present without being needy. Be empathetic without being manipulative. Be strong without being heartless. Science na gamit. Nagamit sa'yo ang kahinaang ito. Kapag ikaw na ang laging tinatakbuhan niya sa gabi, laging pinapadaan ng emotional rants, pero hindi ka pa rin niya kinikilalang lalaking gusto niya, then ginagamit lang niya ang validation mo bilang emotional crutch. Hindi mo kasalanan yon. Pero trabaho mong ilagay ang boundary mo. Paano ka nagiging irresistible kapag mastered mo ito? Kapag naintindihan mo ang emotional validation without being reactive, nagsisimula siyang irespeto ka dahil hindi ka natitinag. Ma-attract sa'yo dahil ikaw yung tahimik pero maintindihan. Makita ka bilang leader, hindi fixer, kundi anchor. Ang babae ay naa-attract sa lalaking hindi nagpapakain sa drama, pero hindi rin takot sa damdamin. Practical tips para i-apply ito sa real life. Gamitin ang mga linyang ito. Sounds like you're really frustrated. Gusto mo ba ng payo o gusto mo lang ilabas yan? I may not fully understand, pero nandito lang ako kung gusto mong mag-open. At iwasan ng mga linyang, ayan ka na naman eh. Drama mo na naman. Bakit ba ang OA mo? Kapag yan ang mindset mo, hindi mo lang siya mawiweekend, mapapaalis mo pa. Ang babae ay hindi kalaban. Ang emosyon niya ay hindi mo kailangang sabayan, kundi intindihin. At kapag natutunan mong hindi ka kailangan sumabog tuwing siya ay umiinit, doon ka nagiging bihirang klase ng lalaki. Alam mo ba na kahit gaano siya kaganda, kapag hindi mo siya kayang i-validate emotionally, alis at hahanap siya ng ibang makakaintindi sa kanya. Kadalasan, iniisip ng mga lalaki na kailangan lang ng babae ng material things, ng pera, ng kasikatan, o ng ganda ng katawan. Pero may isa pang mas malalim na pangangailangan na kapag hindi mo natugunan, mawawala ang interes niya sa'yo. At ito yung tinatawag nating emotional validation. Ano ang emotional validation? Emotional validation ay ang kakayahang iparamdam sa isang tao na naiintindihan mo at tinanggap mo ang nararamdaman niya. Hindi mo kailangang lutasin ito agad, pero nandoon ka. Hindi ito kababawan. Ito ay likas sa biological at emotional structure ng babae. Ang utak ng babae ay wired to connect. Mas sensitive sila sa nonverbal communication, tunog ng boses at gestures na nagpaparamdam ng I'm safe with you. Kapag hindi mo na-validate ang emotions niya, nararamdaman niyang hindi siya mahalaga. Bakit ito kahinaan ng babae? Dahil ang emotional state ng babae ay madalas nakaangkla sa mga subtle na cues. Mas madalas siyang mag-overthink, magtanong ng may mali ba, at maghangad ng assurance. Hindi dahil mahina siya bilang tao, kundi dahil ito ang natural niyang emotional system. Mas malakas siya sa empathy at connection, pero mas vulnerable sa emotional neglect. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming babae ang napupunta sa maling relasyon, dahil mas inuuna nila ang nararamdaman kaysa sa logic. Kapag na-feel niya na hindi mo siya naiintindihan, hindi na siya magiging emotionally invested sa'yo, kahit gaano ka pa kaseryoso. Mga palatandaan na naghahanap siya ng emotional validation. Nagtatanong siya ng madalas kung mahal mo pa ba siya. Nagiging clingy siya kapag busy ka. Pinapansin niya ang maliit na pagbabago sa tono ng boses mo. Nagpaparamdam siya ng tampo kahit parang wala namang malaking dahilan. Paulit-ulit siyang nagkukwento kasi gusto niya maramdaman na pinapakinggan mo siya.
Kapag hindi mo naintindihan ang mga senyales na ito, maaaring isipin mong drama lang yan. Pero sa kanya, ito ay emotional SOS. Magbigay ng validation gamit ang stoicism. Pakinggan bago mag-react. Sabi ng mga stoic, you have 2 ears and 1 mouth. Use them in that proportion. Kadalasan ang kailangan lang niya ay marinig. Hindi mo kailangang solusyonan agad. B. Control your ego. Kapag hindi mo siya naiintindihan, huwag mong i-defend ang sarili mo agad. Hayaan mong matapos siya magsalita. Ipakita mong open ka. C. Aminin na may hindi ka naintindihan. Okay lang yun. Hindi ko man 100% nauunawaan ang nararamdaman mo ngayon. Pero nandito ako at gusto ko makinig. Yun ang validation. Hindi logic, presence. D. Magkaroon ng consistent response. Kapag sa una, attentive ka, tapos biglang cold ka kinabukasan, that's emotional instability. Ang stoic na lalaki ay stable emotionally, at yan ang hinahanap ng babae. Stoic principles behind emotional validation. Principle number 1, sympathia. Isang stoic concept na lahat tayo ay interconnected. Ang tunay na stoic ay hindi detached. Aware siya sa emotions ng iba, pero hindi siya nadadala ng sarili niyang emosyon. Principle number 2, apatheia. Hindi ito pagiging walang pakiramdam. Ito ay ang kakayahang i-regulate ang emosyon para mas maging present sa iba. Ito ang kailangan ng babae. Principle number 3, eudaimonia. Ang ultimate goal ng stoicism, ang magkaroon ng meaningful life. Ang pagbibigay ng emotional support sa mahal mo ay bahagi ng meaningful relationships. Mga practical tips. Kapag umiiyak siya, huwag mo agad sabihin, huwag ka nang umiyak. Sabihin mo, sige lang, ilabas mo lang yan. Nandito lang ako. Kapag nag-open siya ng problema, huwag mong solusyonan agad. Tanungin mo muna, gusto mo bang may sabihin ako? O gusto mo lang may makinig sa'yo? Gamitin ang katawan mo para maging emotionally present. Eye contact, presence, at hindi pag-pick ng phone habang kausap siya, yung validation. Ano ang hindi validation? Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Hindi ito pagiging yes man. Hindi ito pagiging overly emotional. Yung validation ay tunay breathing lalaki na may enough strength to hold her. Emotions without judgment. Kung hindi mo ito gagawin, hahanap siya ng ibang makikinig. Mararamdaman niyang hindi mo siya naiintindihan. Magkakaroon ng emotional distance. At kapag lumayo siya, hindi mo na siya mababalik sa logic. Remember, kapag hindi mo siya naiintindihan emotionally, hindi ka rin niya maiintindihan relationally. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging bato. Ito ay pagiging matatag, tahimik, at handang makinig kahit hindi komportable. And sa babae, yun ang tunay na attractive. Hindi lang ang katawan mo, hindi lang ang pera mo, kundi ang ability mong i-handle ang emosyon niya nang hindi nawawala ang sarili mo. Yan ang lalaki na hindi lang gusto ng babae, kundi kailangan niya. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo ang pinakatumama sa'yo. At kung gusto mong matuto pa ng mga stoic techniques para sa love at relationships, don't forget to subscribe.